Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Goo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero oo, may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kami... Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung Si Mayor. nanay. Ay, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling. Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Roses. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There's a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Mga kaibigan, ang point lang dito, si Goo, mga kaibigan, hindi po Pilipino by nature of tawag nito, by nature of adoption. 'Di ba? Ang pinipresent ni Goo dito, mga kaibigan, meron siyang sarili niyang parents. Si Grace po, mga kaibigan, inadopt. 'Di ba? So, mga kaibigan, meron siyang totoong parents. Dito si Goo, by means of adoption, totoo yung parents ni Grace po. Andyan yung Fernando po, andyan yung Susan Roses. Magulang yun. Foundling ang pinag-uusapan natin. Si Goo, mga kaibigan, she represented by means of birth certificate na meron siyang nanay na ang apelido ay Lial. 'Di ba? At yung tatay niya ay Goo ang apelido. Ngayon, mga kaibigan, ang question doon sa kanyang pagkatao is that wala pong pangalan yung tatay niya na pinanganak sa Pilipinas, ganun din yung nanay niya. So may discrepancy na po doon. Nakakalungkot na ito pong si Chis Escudero ay isang abogado, tapos na parang tila yata, mga kaibigan, matamlay siya. Pagdating po dito sa ganitong kaso, sa ganitong usapin, ng tila po panloloko sa ating sistema ng gobyerno. Can you just imagine? In aid of legislation ang ginagawa ng Senate. At mga kaibigan, yung sinasabing yung nag-aakusa ang nasa kanya ang burden of proof, mga kaibigan, wala pa po tayo doon kasi ang gagawa nito, sabi nga sabi niya Solicitor General. Pero 'di ba, mga kaibigan, usually inilalapit natin ito sa ombudsman para sila ang kumilos kasi meron po ditong tinatawag na, ito hindi ako abogado, siya ang abogado. Gobyerno po ito Ito po, mga kaibigan, masasabi nating neglect of
duty ito, mga kaibigan. Dishonesty ito. Di ba? Meron pong dishonesty dito, mga kaibigan, sa sistema ng ating gobyerno. So, saan natin ilalapit ito? Di ba? Kung ang COMELEC ay walang power, mga kaibigan, bakit dumaan sa proseso ng eleksyon? Kaya, mga kaibigan, ang usapin sa batas magkakaiba po ng tinatawag na perception o ng interpretation. Ang nakakalungkot, mga kaibigan, is ganito. Inihalimbawa niya yung kay Grace po dito kay Guo na napakalayo po ng diferensya, mga kaibigan. Diba? Si Guo, mga kaibigan, ay sinasabi niyang anak siya talaga ng tatay niya. Ngayon, mga kaibigan, imposible na sa kanyang edad, mga kaibigan, ay wala siyang knowledge doon sa tunay niya magulang. Di ba? Ito, mga kaibigan, si Grace po, wala talagang knowledge totally sa tunay niyang magulang dahil ampun siya. Si Guo, mga kaibigan, she is representing na anak ako ng tapos biglang sabi niya, yung nanay niya, hindi niya nakita. Di ba? Ang usapin dito, pwedeng pineke, ang pagpeke, dito sa kanyang birth certificate, sa kanyang passport, sa kanyang mga declaration. Di ba? Yung pagsisinungaling, mga kaibigan. Si Grace po naman, talagang hindi siya pwedeng magsinungaling kasi inampon siya. May umako, may FPJ, may Susan Roses na tumitindig na magsasabing inampon namin yan. Si Guo, meron ba siyang ganun? Wala. So, for me, para bigyan mo ng ganung perception, parang pinapain mo sarili mo na mag-defend kay Guo. Samantalang naghuhugas kamay ka nga sa issue ng, di ba? Ng charter change na kung sino ang mamumuno, di ba? Pagdating din dito sa kaso ng, di ba? Noong kay Bato de la Rosa. Pero dito, nagsalita ka na pwedeng magamit, mga kaibigan, ng kampo ni Guo. Kasi Senate President siya. So, pwede nilang gamitin na sino po ba nagpaparatang? Actually, wala pong nagpaparatang ngayon. Tinatanong siya. Kasi lumalabas ang pangalan niya sa mga investigasyon. So, para sa isang Senate President, ano na kagad to? Red flag na kagad to. Diba? Kasi Senate President mo pa lang, yun ang kagad yung sinasabi mo. Wala pong nag-aakusa kay Guo, iniimbestigahan siya. Kung tama ba tong mga isinabmit niyang mga detalye ng pagkatao niya. Kini-question po yun ngayon. Hindi po siya maakusahan kung naging tama po yung kanyang mga deklarasyon dun po tungkol sa kanyang pagkatao. Anyway, tuloy muna natin. Kasi yesterday si Senator Legarda was telling Mayor Go not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bola ay nasa kamay na ng Solicitor General. Mag-hain ng co-warrant of petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. Pero, That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni naman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business dito sa Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang
Ang palagi ko lang tanong, ha? Sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw sa... Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na pogo yun at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya. Preventive suspension man lang. Kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Point. Yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Aba, ewan ko, sila tanongin niyo. Halimbawa, maraming ni-raid ang police sa Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang criminal. Dapat sabay yun. Sir, meron bang, dahil kayo legislators, ano bang pwedeng gawing batas dyan para masiguro na merong mahuhuli o policy na ito, sir? Hindi yata kami pwede magpasa ng batas na gawin nyo yung trabaho nyo eh. Ang napasa na naming batas ay pag hindi nyo ginawa, merong kapalit na kaso o parusa. Either under the Administrative Code, Code of Ethical Standards, or under the Anti-Graft Law. Ang pwede lang maisa batas ay yung parusa kapag lumabag kayo sa tungkulin nyo. Pero kahit anong batas, siguro ipasa namin na gawin nyo yung tungkulin nyo. Hindi ubra maliban na lang kung may penalty at mahuhuli. So sa Pogo SPI, sino ang dapat tumutok doon para masiguro na may makakasuhan like sa Bamban, Tarlac and all the other Pogos? Lahat sila dapat magkasundo at imbis na nagdedebate sila sa hearing, magkasundo dapat sila. Ang PAGCOR, nangangasiwa dito, di ba? Ang DILG at ang law enforcement, DOJ at law enforcement agencies natin. Minsan nga nagdedebate at nagtatalo pa ang NBI at ang PNP at ang AFP tungkol sa bagay na yan eh. Bakit? Hindi ko alam, pero sana, I hope they will get their acts together. Sir, ang sabi, hindi billion pesos, kundi $billion ang involved sa POGO operation. So factor kaya yun? Kaya kahit nagre-raid, walang nahuhuli at walang nakakasuhan? Billion naman talaga kasi kung pagbabasihan mo, yung income ng PAGCOR mula sa POGO, bilyong piso naman talaga na umaabot sa $1 billion pag sinuma mo. Share pa lang ng PAGCOR yun ha. Hindi pa yung kita sa POGO. So malaking pera naman talaga. At pwede mo nang isipin lahat ng milagro at saka mirakulong pwede mangyari pag ganyan kalaking pera ang involved. Pero sa dulo, until and unless Congress passes a law so prohibiting it, it's the executive's discretion whether or not to allow it under PAGCOR. Ang mas gusto ko nga, at dapat ang maging direksyon ng PAGCOR at nasabi ko na ito noon, dapat ang PAGCOR ay regulator lamang, hindi operator. Sa ka ba naman nakakitang nire-regulate at sinusupervise niya ang sarili niya? Di ba siya yung gumagawa ng rules, siya nagpapasugal. Dapat hindi siya gaming corporation, gaming commission. Nagsusupervise lang, di ba? Hindi nagpapatakbo ng pasugalan. Hindi partner sa pasugalan. Walang porsyento sa pasugalan. Di ba? May percentage ng income na pupunta sa kanila eh. Dapat regulator lang sila, nag-supervise lang sila. Para wala sa interest nila na manatili yan kung mali na talaga. Is there a need for a legislation para i-correct yun, sir? Yes, and if at all, that's one of the things we will be looking at. Not because I became Senate President. That's always been my position. But I heard from the current
President or Chairman Altenco that that is indeed the direction they're trying to take and that they're selling. Right now, as a policy of the board, they're selling already the casinos they own. But I think legislation is needed to convert it really to a commission. Para in taxes diretso sa National Treasury, hindi considered as income ng PAGCOR na GOCC na may share lang ang national government. Mga kaibigan, again, yung ginagawa ni Senator Risa Hontiveros na investigation is still in aid of legislation. Di ba? So, diyan mismo sa Senado, mga kaibigan, ang pinakang essence ng purpose niyan, para po makagawa ng batas. Pero yung pagpapanagot po, mga kaibigan, ay ilalapit po yan sa ombudsman or dito po sinasabi niya sa Solicitor General or sa Sandigang Bayan. Kasi mga kaibigan, yan po yung sa pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, yan po mga tamang ahensya na hahawak niyan pagdating po sa kaso ng isang government officials. Yan po yung mga ahensya na pwede pong mag-question diyan. Ngayon, yung sinasabing yung burden of proof, mga kaibigan, yun na nga meron na pong proof. The birth certificate, mga kaibigan, tapos po yung pong mga statements nitong naturang tao, mga kaibigan. Kasi kung yung ating mga malalaking tao, katulad yan, senador, wala pong gagawin at tila sasabihin na bibigyan natin ito ng due process, mga kaibigan, yung mga pwede pong mambalahura sa ating bansa ay pwede nilang ulit-ulitin yan kasi nga mismong tayo, mga kaibigan, ang nagpapahina ng ating sistema. 'Di ba? Isipin mo pag naging ganun ka pala dito, ay pagtatanggol ka pa ng isang Senate President, 'di ba? Kung ikaw pala ay maligaw ng landas, mga kaibigan, ikay gumawa ng kabalbalan dito sa Pilipinas, ikay dayuhan, ipagtatanggol ka ng isang Senate President kasi kailangan mo pa iralin yung batas. Di ba? Yung sinasabi kasi nito, kailangan ibigay nyo yung burden of proof kasi kayo ang nag-uusga. Mga kaibigan, ito, sinasabi natin na hindi na to hindi na to yung gagawin pa lang yung krimen. Nagawa na po yung krimen, mga kaibigan. Di ba? Nagawa na po yung krimen. Ang kaibahan lang, mga kaibigan, siyempre, siya, nasa kapihan sa Senado siya, and yung iba, siyempre, nasa ground. Kaya hindi niya maintindihan yung hirap ng trabaho ng maging, ang tawag nito, yung mag-imbestiga ng mga ganitong klaseng bagay o irregularidad dito po sa mga opisyal ng gobyerno, lalo pa at hinihinala nating mga espiya ito ng mga bansang obviously naman na sumasakop sa atin. So, nasa pa rin talaga yan, going back kay Alice Guo, mga kaibigan, nasa kamay ng gobyerno at magpasalamat tayo, mga kaibigan, sa investigasyon ni Risa Hontiveros ng Senado na ma-expose ito. Kasi, mga kaibigan, kaya malakas ang loob nitong mga ganitong klaseng mga dayuhan dahil wala pong individual na tao ang makikipag-gibaan o maghahabol sa katulad ni Alice Guo na may sports car, may helicopter. Wala po. So talagang ang kailangan dito, mga kaibigan yung pagkilos po talaga ng institusyon natin. At hindi po yung mga ebidensya ng pulis, ita mo yung kernel natatanggal. So yung institusyon natin na pwede pong makaapekto dito sa mga ganitong klaseng operasyon ng mga notorious na sindikato. Yun po yung akin dyan. Public